Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni MG Kiambao Reyes. Isinare niya ang statement ni Congressman Edgar Erese tungkol sa grave threat na inaakusan nila kay BP Sara. Ito, sabi niya, the threat is stupid, made out of extreme anger. Mas tanga yung maniniwala sa ganitong pagbabanta. Sayang ang panahon, sayang ang pera ng taong bayan. Wow! Sana dadami pa ang mga kongresista, mga lawmakers na katulad ni Congressman Erese. Hindi yan DDS ha, pure-blooded dilawan si Congressman Erese, but isa siya sa mga hinahangaan ko na politiko natin. Kung ano ang tama, yun ang sinasabi. Ang iniisip niya palagi yung kapakanan ng taong bayan. So itong statement niyang ito is, he is not defending the Vice President. He is just telling the truth. Kasi kahit ako, kung ako ang nasa kalagayan ni BP Sara, I can say these words out of anger. Yung nalalagay na sa langanin ng pamilya ko, paala na dyan. Lintik lang ang wala ganti. Kailang, those are just, frustrations. Anong magagawa ng isang vice presidente na tinatanggalan na siya ng kapangyarihan against the sitting president, first family, and the Speaker of the House? At bakit kung ako yung may plano ng masama, bakit ko i-announce sa isang press conference? Ang tao na nagplaplano ng masama, yung talagang may intent siya to do it, to harm others, hindi sinasabi sa press conference. Sekreto yan. Gumagalaw yan ng hanggang masorpresa ang kanyang kalaban. Yung kay BP Sara is really out of anger dahil nga sa Uplan Romanov, dahil sa nangyari kay Attorney Zulweka Lopez, lalo na nung i-transfer na siya sa Correctional Institute for Women. Yun ang trigger. Kaya nakapagsabi siya ng ganun. So, ngayon, ginagamit nila yung pangyayaring yun para i-impeach ang isang vice president. Agree ako dito kay Congressman Edgar Erese na mga tanga, mas tanga ang mga naniniwala sa ganitong pagbabanta. Tingnan natin, ang daming nag-react. 4,600 ang nag-react. 4,300 ang nag-like. 179 ang nag-love, 23 lang ang tumatawa. So halos 98% naniniwala dito sa pahayag ni Congressman Edgar Erese. Sabi ni Alex Banasan, classmate ko ito, lahat ng sinasabi mo kong Erese totoo, baka gawan ka ng panaginip na kaso. Ito, ang pahayag ni Yumaong Juan Ponce Enrile, matinik na abogado. Sabi niya noon, no criminal charges can be filed against BP Sara because the statement is conditional. Magaling na abogado ito Parehas sila na sinasabi ni Attorney Congressman Rufus Rodriguez. It's conditional. Kaya nga hanggang ngayon, yung reklamo ng NBI na ipinail sa DOJ, sobra 2 years na, hanggang ngayon walang resolusyon. Bakit walang resolusyon? Hindi nila, ito opinion ko lang ito
I might be wrong, but I am entitled to my own opinion. Ang mga piskalya, hindi nila mahirapan sila na ano ito? I-resolution na i-indict o makita ng probable cause dahil alam nila matatalo rin sila sa korte. Ayaw naman nilang i-dismiss ang kaso kasi hindi na nila magagamit sa impeachment trial kung i-dismiss nila ang kaso. Ganon lang yun kasimple. Kaya kung may liability pa, by this time, nandun na sana sa korte ang kasong ito. Oh. Kaya mismo si Senator Vicente Soto nagsabi na nalilito na ako. 'Di ba? Ang grave threat at inciting to sedition is saklaw ito ng regular courts. Sumagot yung witness, Attorney Lotok, yes, Your Honor. But nandun pa lang sa DOJ preliminary investigation. Ano ba yan? Preliminary investigation, 2 years na. Yung kaibigan ko nga na sinampahan ng kaso, nasampahan January. By April, meron ng resolution. January, February, March. 4 months. May resolution na. Usually, 1 taon lang yan. Pinakamatagal na yung 1 year, may resolution na. Bakit kay BP Sara? Mag 2 years na. Wala pang resolution. Yun na yung sinabi ko. Wala talagang criminal liability. Kaya ang mga piskalya, hindi sila maglabas ng resolution na iakyat sa korte dahil wala nga. Ay, nako. So, ito, conditional. Ano pa? Thank you, sabi ni Eileen. Kaya to all, kung kakamping ka, go, go, go. Puro naman ganyan payag naman. In the end, vote against Sara naman. Please remind everybody how much nasasayang every impeachment session. That's 25 million per day for 96. Ala, 25 million per day. Kasi mga sweldo nila mga ano. So, salamat po, Congressman Edgar Erese, sa mga nagtatanga-tangahan na mga naniniwala sa grave threat ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding na Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo yero si ate. Taganing sin dagat nga dagang pantay ng mga inabangan. O karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. O karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo giyero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. O mauna pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Una ni ang ilang kahimtang, ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igora mang gidkuan igora sa among kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na Kuan wa day budget. wala gyud may naka-budget para lang nga makaatop mo. So unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan ra farmer. Mag-uuma lang. Mag-uuma. Oo, so lisod gyud.
So, Sura. mm, Dagang salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo na gid ang mga buwan. so dili Dili na na. gid mi matulukan. Oo. So salamat. Salamat. Mm.